Pakinggan po natin at pakinggan po ninyo itong sinasabi ni dating Congressman Ace Barbers. Siya po ay isa sa mga spokesperson at consultant ng House Prosecutors. Kasama na dyan ang private prosecutors. Tungkol ho dyan sa unang salbo ng trial at yung presentation daw po at pagharap ng unang testigo sa katauhan po ni NBI agent, senior agent na si John Mark Calilong. Pakinggan po niyo si dating Congressman spokesperson Ace Barbers. Sinabi ng ating dalawang prosecutors dito sa impeachment trial na ito na yung unang witness na ipinakilala at ipinakita dito sa trial na ito, dito sa paglilitis na ito, ay ang nag-lay out ng foundation. No? Borrowing the analogy of Prosecutor Chel Jokno, ang sinasabi po natin dito, na ilatag po ng mabuti yung pundasyon. At ang mga subsequent witnesses and evidence that will be presented will definitely give more strength doon sa kaso na inilatag dito sa Article 4. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po yung mga susunod po na mga witness na ipakikilala will for example si Attorney Jeremy Lotok, no? Lotok, he will definitely tell the people, sasabihin po niya dito sa ating paglilitis na ano yung inumpisahan ng proseso ng pag-authenticate nito, anong kahalagahan ng authentication nito, etc. etc. But again, borrowing the statements of Prosecutor De Lima, sinabi naman po ng kabilang panig na hindi ho nila ni-rebut, dinebunk itong authenticity ng video na ito. In fact, ginamit nila ito sa kanilang pagkocross doon sa aming witness. And this alone gives the idea na authentic itong video to dahil isang video lang ho yung pinag-uusapan, isang video lang ho yung ginamit. So, the rest of the statements of our witnesses will definitely strengthen the case in this Article 4. Yun lamang po. Ayan o. Ayan po ang paliwanag ni former Congressman, veteranong Congressman Robert Barbers. Ano ha? Parang abogado kung magsalita. Ano ha? So yun po. At totoo naman yun kasi ganyan talaga sa kahit anong laban. Hindi lang sa korte. Hindi lang sa impeachment trial. Basta naka-take off ka. Nakuha mo yung momentum na tinatawag na gano'n. Magtutuloy-tuloy yan. Dahil sa tingin nila na established na ng testigo na si Calilong yung authentic, original na video audio. Mismong si Vice President po ang nagsalita at nagbanta, nagutos para sa buhay ng Pangulo, First Lady at former House Speaker. Dahil dyan, yan po yung kailang pinanghahawakan. At syempre, yung mga susunod na testigo, related dyan. Sabi nga niya, yung susunod na testigo, patutunayan lang yan na talagang totoo yung video. Ayun lang naman po ang mahalaga doon eh. Pag napatunayan talaga na yung Vice President ang nagsalita no, na wala namang mahirap kontrahin yan, ayun na yun. Kasi labag sa batas, may pananagutan ang pagbabanta kahit na kaninong buhay, lalo na kung buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Yun po yun. May pananagutan talaga yun. Kaya silang mataas yung moral sa unang salbo, yun ang kanilang paniniwala. Ha? So yung susunod na mga testigo, dahil naabot na yung na-establish na ng unang testigo, ang ebidensya ng Article 4, yun ay patuloy na kailang palalakasin base sa mga susunod na testigong iharap. Na next week ay tatlo yung ihaharap nilang testigo. Ayan, ha? So may kanya-kanya pong paniniwalang ganyan. Siyempre sa side ng depensa at yung mga pabor sa mga defense council, iba ang kailang paniniwala. Okay lang yun. Ganun talaga ang laban. May kanya-kanyang observation at pananaw. Ang ini-establish lang dito ng team prosecutors na gawa nila sa unang testigo, ma-establish yung kanilang ebidensya magpapatunay na yung video, audio ay totoo. At si Sara Duterte, Vice President, ang nagsalita nun. Okay?
Hindi naman ho mahalaga dyan yung detalye. Yung ma-justify na siya yung nagsalita nun, yun na yun. Dahil yun ay banta. Dahil yun ay labag sa batas. Yun ay pananagutan. At yun ang itinuturo nilang betrayal of public trust. Dahil siya ay pangalawang pangulo, bakit siya nag-utos ng ganon? Bakit siya nagsalita ng ganon? Na hindi dapat pamarisan ng kahit sino ng mga mamayan dahil yun ay labag sa ating batas, especially yung Revised Penal Code at iba pa. At hindi dapat ito ginagawa. Kung matino ka naman tao, ba't mo naman gagawin yun? Kung meron kayong problema sa presidente, yan naman ay subject for impeachment. Impeachable official ang presidente. Di mag-file kayo ng impeachment. Nag-file kayo ng impeachment nakaraan, kayo naman ang may problema. Walang nag-endorse ng congressman kahit isa. Ay parang talagang babasura yan. Binasura na yan. Di wala na. Next year, saka pwede kayo mag-file. O kung wala rin mangyari sa 2027, next year ulit, sa susunod taon, 2028, file ulit kayo. Kasi hanggang June 30 pa naman ang term ni Pangulong Marcos. June 30 ng 2028. O di ba? Pero sa korte, pagkatapos pa yun. Dahil hindi naman pwedeng kasuhan sa korte ang sitting president. Yun po yung nasa sa batas. Okay. For information lang. So, yan po ang paninindigan ng team prosecutors. Nakuha nila, na-establish nila, susundan pa yan sa mga susunod na araw. Kung ano man ang komento ng kabilang panig, o kung sino man ang ayaw sa kanyang mga paliwanag, karatapatan nila yan. Basta issue lang. Huwag kayong gumaya dun sa inyong mga amo, puro personal. Huwag kayong mamersonal, kaya nga ito na-impeach kasi na-personal. 2 beses na na-impeach sa Kongreso si Sara Duterte. Ngayon ay nagtatrial na, di ba? Huwag pamarisan ang namimersonal kasi ang namimersonal, pikon. Ang namimersonal, mayroong pananagutan. Ang personal, mababang argumento. Actually, hindi argumento ang personal. Away yun Hindi maganda. Huwag pamarisan ng kahit sino at ng mga kabataan at ang mga Pilipinong nakikinig sa buong mundo ang labag sa batas, umaabuso sa batas. Kaya siya nililitis, lumabag sa batas. Kaya siya nililitis, lumabag dun ho sa issue ng korupsyon at yung kawalan na walang tiwala ng taong bayan. Kaya nga betrayal of public trust. Ayan po ang issue dyan. Pag hindi kayo naniwala dyan, iba yung inyong paniniwala. Bahala kayo. Ganun lang naman yun Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Yan po ay nasa YouTube and Facebook page. Maraming nanonood pero yung iba yata hindi pa nagsusubscribe. Subscribe na po kayo. Madali lang naman. Pindutin lang yan. Labas dyan yung notification. Yung all. Para lahat ng video inyong masubaybayan at mamonitor sa araw-araw. Kasi lagi naman tayo for information lang, for education. Walang personalan dito. Walang personalan. Ang interpretation lang ng iba ay paninira kasi sila ayaw nilang ng mga topic. Wala tayong magagawa. Hindi mo na makukuha ang lahat May kanya-kanyang paniniwala talaga.